Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming kaboses at taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayong araw? Sana, sa kabila ng pagod at bigat ng buhay, ay may puwang pa rin dyan para sa pag-asa. Narito na naman ako, ang inyong tagapagsalaysay, upang hatiran kayo ng isang kwentong hindi lamang magpapabilis ng tibok ng inyong puso, kundi susubok din sa inyong paninindigan. Sabi nila, ang pera daw ang sagot sa lahat ng problema. Na kung mayaman ka, hawak mo ang mundo. Pero paano kung ang yaman na matagal mo nang pinapangarap ay bigla na lang bumagsak sa iyong harapan? Hindi galing sa langit, kundi galing sa isang madilim na lihim. Samahan niyo akong buksan ang pahina ng buhay ni Mang Banwa, isang lalaking sinubok ng tadhana at ngayoy hahamunin ng isang mapanganib na biyaya. Ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Banwa. Malakas ang hangin, humahampas sa mga bundok ng basura na nakapaligid sa kanya. Amoy na amoy ang sangsang ng nabubulok na pagkain, plastik na sunog, at kung ano-ano pang dumi ng lipunan na itinapon dito sa tambakan ng lupa pag-asa. Pero para kay Banwa, ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang opisina, ang kanyang kusina, at ang kanyang libingan. Nakayuko siyang naglalakad, hila-hila ang isang sako na punit-punit na. Ang kanyang mga paa, nabalot lamang ng sirang tsinelas, ay sanay na sa putik at bubog. Hoy! Ayan na ang hari ng basura. Napahinto si Banwa. Alam niya ang boses na yon. Si Bogart, ang leader ng mga batang hamog na laging tumatambay sa may gate ng tambakan. Banwa! Banwa! Amoy lupa! Walang asawa! Walang pera! Nagtawanan ng mga bata. Ang bawat halakhak nila ay parang latigo sa likod ni Banwa. Hindi siya lumingon. Sanay na siya. Ilang taon na ba simula nang iwan siya ng kanyang asawang si Marikit? Ilang taon na ba simula nang marinig niya ang huling papa mula sa kanyang mga anak bago sila sumama sa kanilang ina palayo sa impyernong ito? Yumuko lalo si Banwa. Tinakpan ng sombrero ang kanyang mukha para itago ang luhang humahalo sa ulan. Hayaan mo na sila, Banwa. Bulong niya sa sarili. Lilipas din ang gutom. Lilipas din ang hiya. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa dulong bahagi ng tambakan, malapit sa gilid ng gubat. Dito, mas tahimik. Dito, walang nanghuhusga kundi ang mga langaw at daga. Dito niya itinayo ang kanyang palasyo, isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, tarpaulin ng mga politiko, at karton. Walang kuryente, walang tubig. Ang tanging liwanag ay galing sa isang aandap-andap na lampara tuwing gabi. Pumasok siya sa loob at ibinaba ang sako. Ang laman nito ngayong araw, ilang bote ng plastik, tansan, at isang sirang radyo na baka maibenta pa niya sa junk shop bukas. Umupo siya sa sahig na lupa. Kinuha niya ang isang supot na may lamang kanin at kapirasong pritong isda. Pagpag na nakuha niya kanina sa tapat ng fast food chain sa bayan, malamig na ang kanin, matigas na ang isda. Pero kinain niya ito ng dahan-dahan, ninanamnam ang bawat butil dahil hindi niya alam kung kailan siya ulit makakakain. Habang nangumunguya, napatingin siya sa isang maliit na litrato na nakadikit sa dingding na yero. Si Marikit, nakangiti, karga ang maliit pa nilang si Hiraya. Patawad, bulong ni Banwa. Ang boses niya ay basag, parang tuyong dahon. Patawad kung wala akong kwenta. Biglang kumulog ng malakas. Dumagundong ang langit at mas lalong lumakas ang ulan. May narinig siyang kakaibang tunog mula sa labas. Isang malakas na lagapak. Tila may gumuhong lupa sa di kalayuan. Kinabahan si Banwa. Landslide. Ito ang pinakamatinding kalaban ng mga nakatira sa tambakan. Dali-dali siyang lumabas. Isinuot ang kapote na gawa sa sako ng bigas. Madilim ang paligid, pero sa kislap ng kidlat, nakita niya ang nangyari. Isang bahagi ng bundok ng basura ang gumuho dahil sa lakas ng ulan.
Lalapit sana siya para tignan kung may natabunan nang may mapansin siyang kakaiba. Sa gitna ng maitim na putik at basura, may isang bagay na hindi nababagay doon. Isang itim na sako. Pero hindi ito sako ng basura, makinis ito. Mukhang mamahalin ang tela. At may nakatatak na kakaibang logo na kulay ginto. Nilapitan ito ni Banwa. Ang bigat ng kanyang dibdib ay sumabay sa bigat ng bawat hakbang. Bakit may ganitong gamit dito? Itinapon ba ng mayaman? Hinawakan niya ang sako. Mabigat. Sobrang bigat. Ano to? Bakal? Tanong niya sa hangin. Lumingon-lingon siya. Walang tao. Ang ulan lang ang saksi. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay. Hinila niya ang zipper ng sako. Matigas ito, pero bumigay din. Isang kidlat ang muling gumuhit sa langit, nagbigay ng liwanag sa loob ng sako. Napahawak si Banwa sa kanyang bibig, nanlaki ang kanyang mga mata. Napaluhod siya sa putikan. Pera, hindi lang barya, hindi lang ilang daang piso. Bungkos-bungkos na pera, mga lila at kahel na papel na nakatali ng goma, amoy bago, amoy papel, amoy kapangyarihan. Kumurap si Banwa, baka nananaginip lang siya, baka gutom lang ito. Hinawakan niya ang isang bungkos, totoo. Ang tekstura ng pera sa kanyang magaspang na palad ay parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. Diyos ko, ilang milyon ito? 10? 20? Biglang naglaho ang gutom niya, naglaho ang lamig. Pero napalitan ito ng isang bagay na mas matindi, takot. Saan galing ito? Walang matinong tao ang magtatapon ng ganito karaming pera sa basurahan. Magnanakaw? Droga? Kidnap? Isasara na sana niya ang sako nang may mahulog na isang bagay mula sa loob. Isang itim na maskara at isang pares ng guwantes na may bahid ng dugo. Natigilan si Banwa. Dugo. Sariwa pa. Ang saya na naramdaman niya kanina ay naging yelo sa kanyang tiyan. Ito ay hindi biyaya. Ito ay ebidensya. Dapat niyang iwan ito. Dapat siyang tumakbo. Dapat siyang magsumbong sa pulis. Pero paano ang gutom niya? Paano ang pangarap niyang mabawi ang pamilya? Paano ang pangungutya ng mga tao? Sa halagang ito, kaya niyang bilhin ang buong barangay ng lupa pag-asa. Kaya niyang maging hari, hindi lang ng basura, kundi ng mga tao. Hinawakan niya ng mahigpit ang sako. Niyakap niya ito sa kanyang dibdib, parang isang sanggol na kailangang protektahan. Akin to. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa takot at pagnanasa. Akin na to. Biglang, wey-woo. Sa di kalayuan, sa may highway na malapit sa tambakan, nariinig niya ang sirena ng mga pulis. Papalapit. Palakas ng palakas. Nanigas si Banwa. Ang mga ilaw na asul at pula ay nagsimulang sumayaw sa mga puno sa malayo. Papunta ba sila dito? Nakita ba nila siya? May nakakita ba sa kanya? Napatingin siya sa sako ng pera, tapos sa parating na mga pulis. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mas malakas pa sa kulog. Wala nang oras para mag-isip. Dinig na dinig ni Banwa ang sirena. Wang wang wang, parang papalapit ng papalapit ang tunog. Humahalo sa dagundong ng kulog. Nanigas siya sa kinatatayuan niya sa gitna ng ulan. Yakap-yakap ang basang sako ng pera. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Dadaan ba sila dito? Alam na ba nila? Nagpa siya ang kanyang mga paa bago pa man makapag-isip ang kanyang utak. Tumakbo si Banwa pabalik sa kanyang barong-barong. Nadapa siya sa putikan, nasubsob ang mukha sa maruming tubig, pero hindi niya binitawan ang sako. Gumapang siya papasok sa loob ng kanyang maliit na lurugan. Hingal na hingal, sumiksik siya sa pinakasulok ng kanyang lumpong higaan. Pinatay niya ang lampara. Dilim. Tanging ang tunog ng ulan at ang sirena ang naririnig niya. Ang ilaw ng sirena ay sumilip sa mga butas ng kanyang dingding na yero. Pula, asul, pula, asul.
Napapikit ng mariin si Banwa. Nagdasal siya sa Diyos na matagal na niyang kinalimutan. Parang awa niyo na. Huwag po. Lumakas ang tunog. At pagkatapos, dahan-dahang humina. Lumampas ang mga pulis sa highway. Hindi sila pumasok sa tambakan. Napabugan ng hangin si Banwa, pero hindi pa rin kumakalma ang dibdib niya. Ligtas siya. Sa ngayon, tiningnan niya ang sako sa dilim. Para itong isang hayop na nag-aabang ng pagkakataong sakmalin siya. Hindi ito pwedeng manatili dito. Kapag may nakakita nito, patay siya. Kumuha siya ng kinakalawang na kutsara at nagsimulang maghukay sa ilalim ng kanyang higaan na gawa sa kahoy at karton. Ang sahig niya ay lupa, matigas, pero dahil sa takot, nagkaroon siya ng lakas. Hukay. Hukay hanggang sa dumugo ang kanyang mga daliri. Inilibing niya ang sako. Tinabonan ng lupa. Tinapakan para siksikin. Pagkatapos, inilatag niya ang kanyang banig sa ibabaw nito. Humiga siya sa ibabaw ng kayamanan. Sa ilalim ng kanyang likod ay may milyon-milyong piso. Pero ang nararamdaman lang niya ay ang lamig ng lupa at ang init ng lagnat na nagsisimula nang gumapang sa kanyang katawan. Lumipas ang 3 araw. Hindi lumabas ng bahay si Banwa. Ang ulan noong gabing iyon ay nagdala ng sakit. Nanginginig siya sa ginaw kahit tirik ang araw. Umuubo siya ng walang tigil at bawat ubo ay parang may punyal na tumutusok sa kanyang baga. Wala siyang pagkain. Ubos na ang tubig. Nakatulala lang siya sa kisame. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang maskara at ang dugong nasa loob ng sako. Naririnig niya ang boses ng pera. Tinatawag siya. Gamitin mo ako. Gamitin mo ako. Hindi. Bulong niya sa kanyang sarili habang nanginginig ang mga ngipin. Masama yan. Papatayin ako niyan. Pero sa ika-4 na araw, hindi na niya kaya. Ang sikmura niya ay parang pinipiga. Ang lalamunan niya ay tuyot na tuyot. Mamamatay siya, hindi dahil sa pulis, kundi dahil sa gutom at sakit. Anong silbi ng pagiging milyonaryo kung mamamatay kang parang daga? Sa huling patak ng kanyang lakas, gumapang siya at inalis ang banig. Muli niyang hinukay ang lupa. Nang mahawakan niya ang sako, parang may kuryenteng dumaloy sa kanya. Binuksan niya ito ng bahagya. Ang amoy ng pera ay humalo sa amoy ng lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang bunutin niya ang isang piraso ng papel. 1,000 piso. Kulay asul. Malinis. 1 piraso lang. 1 piraso lang para mabuhay. Tinago niya ang sako, inayos ang sarili, at lumabas. Ang sikat ng araw ay masakit sa mata. Ang mundo ay umiikot. Naglakad siya papunta sa bayan. Ang mga tao ay umiiwas sa kanya. Tinatakpan ng kanilang mga ilong. Sanay na siya. Pero ngayon, may sikreto siyang nakatago sa bulsa ng kanyang punit na shorts. Isang sikretong mas mabigat pa sa mundo. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na klinika. Dr. Santos Medical Clinic. Pumasok siya. Malamig ang aircon. Amoy alcohol. Ang nurse sa desk ay nakataas ang kilay nang makita siya. Manong, bawal manlimos dito? Mataray na sabi ng nurse. Doon ka sa labas. Hindi kumibo si Banwa. Ang lalamunan niya ay sobrang sakit para makipagtalo. Dahan-dahan niyang dinukot ang 1,000 piso mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa malinis na mesa. Natigilan ng nurse. Tinitigan niya ang pera. Tapos tinitigan si Banwa. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nawala ang simangot. Napalitan ng isang pilit na ngiti. Pasensya na po sir. Maupo po kayo. Tatawagin ko si Doc. Sir. Iyon ang unang beses na tinawag siyang sir sa loob ng 10 taon. Napangiti ng mapait si Banwa. Ganito pala kadali. Hindi kailangan ng dangal. Hindi kailangan ng kabutihan. 1 piraso ng papel lang, nagiging tao ka na sa paningin nila. Pagkatapos magpagamot at bumili ng gamot, may sukli pa siya. Gutom na gutom siya. Tumigil siya sa tapat ng isang sikat na fast food chain.
Ang amoy ng pritong manok ay umaabot sa labas. Dati, hanggang tingin lang siya sa salamin. Pinapanood ang mga pamilyang kumakain habang siya ay nag-aabang ng itatapon nila sa basurahan. Ngayon, pumasok siya. Ang guard ay akmang haharangin siya. Pero nang makita ang supot ng gamot at ang hawak niyang pera, umatras ito, umorder siya. Isang bucket meal po, yung maraming manok. Pagkaupo niya, nilantakan niya ang manok. Mainit, malutong. Ang lasa ng taba at gravy ay sumabog sa kanyang bibig. Sa unang kagat, tumulo ang luha ni Banwa. Naalala niya si Hiraya at Likas, ang mga anak niya. Noong huli silang magkakasama, nag-iiyakan ang mga bata dahil gusto nila ng pritong manok. Wala siyang maibigay noon, kahit buto. Ngayon, nasa harap niya ang isang bundok ng manok, pero siya lang mag-isa ang kakain. Ang sarap ng pagkain ay humalo sa pait ng kanyang luha. Umiiyak siya habang ngumunguya, hindi alintana ang tingin ng ibang tao sa paligid. Para siyang baliw na tumatawa at umiiyak sa harap ng pagkain. Busog na siya, pero ang puso niya ay butas pa rin. Bago umuwi, dumaan siya sa hardware. Bumili siya ng ilang piraso ng yero at kahoy. Hindi marami, sapat lang para tapalan ang mga butas ng kanyang barong-barong. Ayaw niyang maghinala ang mga tao, pero sa lupa pag-asa, ang balita ay mas mabilis pa sa hangin. Habang nagpupukpok siya ng yero sa kanyang bubong kinahapunan, napansin niya ang mga kapitbahay, nagbubulungan, nakatingin. "Uy, tingnan niyo si Banwa," bulong ng isang babae sa kabilang bakod. "May bagong yero, may ulam pang manok kanina. Saan naman kumuha ng pera yan? Namamalimos lang yan kahapon," sagot ng isa. "Baka nagnakaw. O baka naman, may ginawang milagro." Narinig lahat iyon ni Banwa. Ang bawat pukpok ng martilyo ay sumasabay sa kaba ng kanyang dibdib. Akala niya, ang pera ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Pero ngayong gabi, habang nakahiga siya sa ilalim ng bagong yero na hindi tumutulo, mas lalo siyang hindi makatulog. Ang tingin ng mga kapitbahay ay parang mga CCTV na nakabantay sa bawat galaw niya. At sa ilalim ng kanyang higaan, ang sako ng pera ay tila humihinga. Naghihintay ng susunod na hihingin nito kapalit ng ginhawa. Mabilis na lumipad ang panahon sa lupa pag-asa. 2 taon. Sa loob ng 2 taon, ang dating hari ng basura ay naging isang alamat. Wala na ang barong-barong na gawa sa karton. Sa pwestong yon nakatayo ngayon ang Biyaya Store. Isang maliit pero sementadong tindahan na kompleto sa laman. May bigas, may delata, may mga gamit sa bahay. Si Banwa, hindi na siya gusgusin. Nakasuot na siya ng malinis na polo shirt, maayos ang gupit ng buhok, at may suot na tsinelas na hindi napudpod. "Mang Banwa, pabili po ng 2 kilong bigas," bati ng isang kapitbahay. "Sige aling nena, dadagdagan ko na ng konti ha, para sa mga bata," nakangiting sagot ni Banwa habang tumitimbang. "Nako, salamat po. Napakabuti niyo talaga, Mang Banwa. Kayo ang swerte ng lugar na to." Ngumiti lang si Banwa, pero hindi umabot sa mata ang ngiti niya. Swerte, kung alam lang nila. Sa loob ng 2 taon, naging maingat siya. Hindi siya naglabas ng malaking pera ng biglaan. Unti-unti, pautang-utang kunwari, pero binabayaran niya gamit ang perang galing sa sako. Nagtayo siya ng negosyo para magkaroon ng legal na pinagkukunan ng yaman. Sa paningin ng lahat, siya ay isang masipag na negosyante. Pero sa gabi, binabantayan pa rin niya ang sako na ngayon ay nakabaon na sa ilalim ng semento ng kanyang bodega. Bawas na ang laman nito, pero marami pa rin. Sobrang dami pa rin. 4:00 ng hapon, papalubog na ang araw nang huminto ang isang maingay na tricycle sa tapat ng Biyaya Store. Napatingin si Banwa. Bihira ang tricycle na dayo dito. Bumaba ang driver at ibinaba ang mga gamit.
Dalawang malaking bag na punit-punit. At pagkatapos, bumaba ang mga pasahero. Nanigas si Banwa. Nabitawan niya ang hawak na lata ng sardinas. Kalampag, isang babaeng payat. Medyo kulubot na ang mukha pero pilit na pinakikintab ng makapal na makeup. Nakasuot ito ng bestidang medyo kupas na ang kulay pula. Si Marikit. At sa likod niya, dalawang bata. Isang dalagita na may matang malungkot, si Hiraya, at isang batang lalaki na nagtatago sa likod ng palda ng ina, si Likas. Parang huminto ang mundo ni Banwa. Ang tibok ng puso niya ay naging tambol sa kanyang tainga. Banwa, ang boses ni Marikit. Iyon pa rin ang boses na nanigaw sa kanya noon na walang kwenta. Pero ngayon malambing ito. Nakakapanindig balahibo ang lambing. Lumapit si Marikit sa estante ng tindahan. Hinaplos ang mga paninda na parang hindi makapaniwala. Totoo nga ang balita, sabi ni Marikit nakangisi. Ang asawa ko, bigati na. Lumabas si Banwa sa counter. Ang mga kamay niya ay nakakuyom. Ang galit na inakala niyang nawala na ay biglang nag-alab, humahalo sa takot. Anong ginagawa niyo dito? Malamig na tanong ni Banwa. Grabe ka naman, mahal, sagot ni Marikit. Akmang hahawakan siya sa braso, pero umiwas si Banwa. Bawal na bang dalawin ang tatay ng mga anak ko? Tingnan mo sila, oh. Hiraya, Likas, magmano kayo sa papa niyo. Lumapit ng dahan-dahan si Hiraya. Mas matangkad na siya ngayon. Ang mga mata niya ay nakatitig kay Banwa. Hindi may pagmamahal, kundi may pagtataka at husga. Kinuha ni Hiraya ang kamay ni Banwa at nagmano. Ang kamay ng bata ay magaspang. Ramdam ni Banwa ang hirap na dinanas ng anak. Kumirot ang puso niya. Papa! Bulong ni Hiraya. Walang emosyon. Hiraya! Gutsong yakapin ni Banwa ang anak, pero parang may pader sa pagitan nila. Pasok na kayo sa loob, mga anak. Doon kayo sa may electric fan. Utos ni Marikit na parang siya ang may-ari ng bahay. Mag-uusap lang kami ng papa niyo. Nang makapasok ang mga bata, nagbago ang mukha ni Banwa. Tinitigan niya si Marikit ng masama. Umalis na kayo. Wala na kayong lugar dito. Tumawa ng mapakla si Marikit. Wala. Banwa, asawa mo pa rin ako. Kasal tayo. At ang yaman mo, yaman din namin yan. Iniwan niyo ako nang wala akong makain. Sumbatan ni Banwa, tumaas ng bahagya ang boses niya. Tinawag mo akong basura. Sabi mo, mamatay na lang ako sa gutom. Ngayong may laman na ang bulsa ko, bigla kang bumalik. Lumapit si Marikit. Ang mukha niya ay halos dumikit na sa mukha ni Banwa. Nawala ang pekeng ngiti. Lumabas ang tunay na kulay, ang pagiging mukhang pera. Huwag kang magmalinis, Banwa. Bulong ni Marikit. Ang boses niya ay parang ahas. Kilala kita. Wala kang diskarte. Duwag ka. Iginala ni Marikit ang paningin sa buong tindahan, sa mga sako ng bigas, sa bagong refrigerator, sa kintab ng sahig. 2 taon lang, Banwa. Mula sa pamumulot ng basura, biglang naging ganito. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Banwa. Imposible yan kung sa legal na paraan lang. Nanlamig si Banwa. Ano bang pinagsasabi mo? Saan galing ang pera, Banwa? Pagdidiin ni Marikit. Nanalo ka ba sa loto? O may ginawa kang milagro? Baka naman nagnakaw ka o nagbenta ng droga. Tumigil ka. Kung malinis ang pera mo, bakit hindi mo ipinagmalaki? Bakit dito ka pa rin nakatira sa liblib na lugar na to? Ngumisi si Marikit ng nakakaloko. May tinatago ka, no? At sigurado ako, ayaw mong malaman yun ng mga pulis. Napaatras si Banwa. Alam ni Marikit kung paano siya saktan. At ngayon, alam na rin nito kung paano siya takutin. Ang babaeng ito ang kahinaan niya. Hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil hawak nito ang konsensya niya at ang mga anak niya. Wala akong ginagawang masama, depensa ni Banwa, pero mahina na ang boses niya. Kung ganun, sinuot ulit ni Marikit ang kanyang pekeng ngiti.
Wala kang problema kung dito kami titira, di ba? Kasi kung palalayasin mo kami, baka mapilitan akong magtanong-tanong sa barangay kung saan galing ang kapital mo. Napalunok si Banwa. Tiningnan niya ang likod ng tindahan kung saan naroon ang bodega. Kung saan nakalibing ang sikreto, wala siyang takas. Ang nakaraan ay hindi lang bumalik para humingi ng tawad. Bumalik ito para maningil. Pumasok ka na, sabi ni Banwa. Bagsak ang balikat. Huwag na huwag kang gagawa ng gulo. Ngumiti si Marikit. Ngiti ng nagwagi. Sabi ko na nga ba, mabait ka eh. Pumasok si Marikit sa loob ng bahay. Naiwan si Banwa sa labas habang ang langit ay muling dumidilim. Ang hangin ay lumalamig. Akala niya, ang pera ang magliligtas sa kanya. Pero ngayon, pakiramdam niya, ang pera ang naging pain para papasukin ng demonyo sa kanyang tahanan. Sa isang maliit na pwesto, sa palengke ng Lupa Pag-asa, maririnig ang ritmikong tunog ng makina. Tak 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 tak. Si Alon Halia ay nakaupo sa harap ng kanyang lumang makina. Ang mga kamay niya, bagamat may mga tusok ng karayom, ay mabilis at pulido kung gumalaw. Tinatahi niya ang isang punit na uniforme ng estudyante. Ito ang buhay niya mula nang mabiyuda siya, ang magtahi ng mga punit na damit ng iba, habang ang sarili niyang puso ay nananatiling may lamat. Tahimik si Halia. Hindi siya madaldal gaya ng ibang tindera, pero matalas ang kanyang pakiramdam. At nitong mga nakaraang buwan, ramdam niya ang bigat na dala ng isang lalaking madalas tumambay sa kanyang pwesto. Magandang hapon, Halia. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam niya ang boses na yon. Mababa, pagod, pero laging magalang. Magandang hapon, Banwa. Bati ni Halia nang hindi tumitigil sa pagtahi. Napaaga ka yata ngayon. Wala bang tao sa tindahan? Umupo si Banwa sa bangkyong kahoy sa gilid. Napansin ni Halia sa gilid ng kanyang mata ang itsura nito. Bagsak ang balikat. May mga bagong linya ng alalahanin sa kanyang noo. Mula nang dumating ang asawa nito, si Marikit, para bang laging hinahabol ng multo si Banwa. Maingay sa bahay. Buntong hininga ni Banwa. Nagsisigawan sila. Gusto ko lang huminga. Huminto si Halia sa pagtapak sa pedal. Humarap siya kay Banwa. Tinitigan niya ito, hindi bilang isang mayamang negosyante, kundi bilang isang tao. Kumain ka na ba? Tanong niya. Hindi pahingi ng pera o pautang, kundi kumain ka na ba? Napatingin si Banwa sa kanya. Sa simpleng tanong na yon, nakita ni Halia ang pamumuo ng luha sa mga mata ng lalaki. Hindi pa, sagot ni Banwa. Nawalan ako ng gana. Tumayo si Halia. Kinuha niya ang kanyang baunan. May sobra akong pritong galunggong at ginisang monggo. Hati tayo. Habang kumakain sila ng tahimik, naramdaman ni Halia ang unti-unting pagkalma ni Banwa. Ito ang gusto niya kay Banwa. Kahit marami na itong pera, kumakain pa rin ito ng ulam ng mahirap ng walang reklamo. May kabutihan sa lalaking ito na pilit tinatabunan ng takot. Pero ang kapayapaan ay madaling basagin. Nandito ka lang pala. Isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng palengke. Napalingon ang mga tao. Si Marikit, suot ang mga alahas na halatang peke at makapal na lipstick, ay nakapamewang sa tapat ng pwesto ni Halia. Tumayo si Banwa, bakas ang gulat at inis sa muka. Marikit, anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na. Umuwi? Habang ikaw, nagpapakasarap dito kasama ang babaeng to? Dinuro ni Marikit si Halia. Kaya pala ayaw mo akong bigyan ng pera para sa bagong TV kasi inuubos mo sa mananahi na to. Hoy babae, alam mo bang may asawa yan? Nanatiling nakaupo si Halia. Hindi siya sumigaw. Kalmado niyang iniligpit ang pinagkainan nila. Alam kong hiwalay na kayo, misis. Mahinahong sagot ni Halia. At wala kaming ginagawang masama. Kumakain lang kami. Aba't sumasagot ka pa?
Susugurin sana ni Marikit si Halia para sa bunutan, pero mabilis na humarang si Banwa. Hinawakan niya ang braso ni Marikit ng mahigpit. "Tama na!" Sigaw ni Banwa. Ang boses niya ay dumagundong sa palengke. Nanlaki ang mata ni Marikit. Ito ang unang beses na nakita niyang lumaban si Banwa ng ganito. "Huwag mong dududuruin si Halia." Nanginginig sa galit si Banwa. Siya, marangal na nagtatrabaho. Ikaw? Ano bang ambag mo bukod sa paghingi ng pera? Kinakampihan mo siya? Utal na sagot ni Marikit, pero halatang napahiya siya dahil marami nang nakatingin. "Umuwi ka na. Bago pa kita kalad ka rin paalis dito," banta ni Banwa. Ang mata niya ay madilim, parang bagyo. Padabog na umalis si Marikit, pero bago siya lumayo, lumingon siya kay Halia at nagbitaw ng salita. "Hindi pa tayo tapos. Babawiin ko ang lahat ng sa akin." Nang makaalis ang mga usisero, naiwan si Banwa na nakayuko sa harap ni Halia. "Patawad," bulong ni Banwa. "Patawad sa gulo, Halia. Nakakahiya." Lumapit si Halia. Sa halip na magalit, hinawakan niya ang kamay ni Banwa. Ang mga kamay na yon ay nanginginig pa rin. "Hindi mo kasalanan ang ugali ng iba, Banwa." Malambing na sabi ni Halia. Tumingin si Banwa sa kanya. Sa sandaling iyon, parang may nabuong desisyon sa isip ng lalaki. May gusto akong ibigay sa'yo," sabi ni Banwa. Pumunta siya sa likod ng kanyang sasakyan, isang lumang delivery van na binili niya kamakailan. Pagbalik niya, may dala siyang isang malaking kahon. Binuksan niya ito sa harap ni Halia, isang bagong high-speed sewing machine, puti, makintab. Napahawak sa bibig si Halia. "Banwa, sobrang mahal nito. Hindi ko matatanggap to." "Tanggapin mo," pakiusap ni Banwa. "Hindi ito suhol at hindi ito galing sa..." Huminto siya sandali, parang nag-isip. "Galing ito sa kita ng tindahan. Pinag-ipunan ko. Kasi Halia, ikaw lang ang tumitingin sa akin na parang hindi ako alkansya. Ikaw lang ang tumitingin sa akin na parang tao ako." Sa unang pagkakataon, nakita ni Halia ang lalim ng kalungkutan ni Banwa. At naramdaman din niya ang pag-ibig nito. "Salamat," luha ang sagot ni Halia. Gabing-gabi na nang ihatid ni Banwa si Halia pauwi. Pagkatapos iset up ang bagong makina sa bahay ni Halia, nagtimpla sila ng kape. Tahimik ang gabi. Payapa. "Halia," basag ni Banwa sa katahimikan. "Kapag naayos ko na ang lahat, kapag naging malaya na ako sa nakaraan ko, pwede ba kitang ligawan? Yung totoong ligaw?" Napangiti si Halia. Pula ang pisngi niya. "Bakit kailangan pa ng kapag? Pwede naman simulan ngayon." Nagkangitian sila. Isang sandali ng purong kaligayahan. Biglang, bzzzt! Flash report! Umalingaw-ngaw ang tunog ng lumang TV sa sala ni Halia. Napalingon silang dalawa. Sa screen, makikita ang mukha ng isang seryosong news anchor. Sa likod nito, ang larawan ng isang kilalang politiko, si Governor Baldomero Kidlat Agoncillo. Breaking news! Ang kaso ng nawawalang 50 milyong piso na ransom money para sa nakidnap na anak ni Governor Kidlat noong nakaraang 2 taon, muling binuksan ng NBI. Natigilan si Banwa. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay muntik nang mahulog. Ayon sa investigasyon, patuloy ng reporter, may natagpo ang lead ang mga awtoridad. Ang mga pera ay may special serial numbers na natrack ng Bangko Sentral. Sino mang gumagamit o nagtatago ng perang ito ay ituturing na kasabwat sa kidnapping with homicide. Inuulit ko, kidnapping with homicide. Homicide, patay, may namatay. Nanlamig ang buong katawan ni Banwa. Ang dugong nakita niya sa guwantes noon. Dugo iyon ng anak ng gobernador? Grabe naman yan. Komento ni Halia habang inaayos ang mga sinulid, hindi nakatingin sa TV. May mga tao talagang demonyo, pumapatay para sa pera.
Lumingon si Halia kay Banwa para alukin ng tinapay. Banwa, ayos ka lang? Namumutla ka. Tumingin si Banwa kay Halia. Ang mukha ng babaeng mahal niya ay puno ng pag-aalala. Pero sa paningin ni Banwa, unti-unti na itong nagiging mukha ng isang hukom na handang magbigay ng sentensya. Ang pera sa ilalim ng bodega niya ay hindi lang basta nakaw. Ito ay may bahid ng dugo ng isang inosente. Aayos lang ako, sagot ni Banwa. Pero ang boses niya ay parang galing sa hukay. Sumama lang ang pakiramdam ko. Kailangan ko nang umuwi. Habang papalabas si Banwa sa pinto, alam niyang hindi na siya ligtas. Ang anino ni Kidlat ay papalapit na. At ang pangarap niyang bagong buhay kasama si Halia ay unti-unting nagiging isang bangungot. Kasabihan ng matatanda, walang lihim na hindi nabubunyag. Pero paano kung ang lihim na yon ay ang tanging pader na naghihiwalay sa'yo at sa kamatayan? Gaano kalalim mo ito kayang ibaon? Sa gabing ito, samahan niyo si Banwa sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay. Ang oras kung saan ang konsensya at takot ay nagtatalo sa loob ng isang silid. Kasal na sila. Isang simpleng seremonya sa munisipyo na sinundan ng salo-salo sa bakuran ng Biyaya Store. Nakasuot si Halia ng puting bestida na siya mismo ang tumahi. Si Banwa naman ay nakabarong Tagalog. Sa mga litrato, mukha silang masaya. Mukha silang walang problema. Pero ngayong gabi, sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa, hindi makatulog si Banwa. Mahimbing na ang tulog ni Halia sa kanilang kama. Ang paghinga ng kanyang asawa ay payapa, malalim. Pero si Banwa, nakadilat ang mga mata sa dilim. Ang balita sa TV noong nakaraang gabi ay parang sirang plaka na umiikot sa utak niya. Serial numbers, kidnapping with homicide, Governor Kidlat. Bawat tunog ng kuliglig sa labas ay parang yabag ng pulis. Bawat ihip ng hangin ay parang bulong ng multo ng batang pinatay. Dahan-dahang bumangon si Banwa. Maingat siya para hindi magising si Halia. Kinuha niya ang susi ng bodega at isang flashlight. Lumabas siya ng kwarto ng nakayapak. Ang bodega sa likod ng bahay ay amoy bigas at sabon. Pero sa ilalim ng amoy na yon, naaamoy ni Banwa ang sarili niyang takot. Maasim, malamig. Pumunta siya sa pinakadulong bahagi, sa ilalim ng mga sako ng semento. Hinila niya ang mga sako, masakit sa likod. Pero hindi niya alintana. Kumuha siya ng pala. Sinimulan niyang tibagin ang manipis na semento na siya mismo ang nagbuhos noong nakaraang buwan. Tok, tok, tok. Mahina lang, baka may makarinig. Nang mabutas ang semento, hinukay niya ang lupa. At doon, nakita niya ulit ang itim na sako. Nandoon pa rin ito, ang sumpa. Hinila niya ito palabas, binuksan. Ang mga pera ay nandoon pa rin, nakatingin sa kanya, parang mga matang nanunuya. Dapat ko na kayong sunugin, bulong ni Banwa. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak ang isang lighter. Kapag nawala kayo, wala nang ebidensya, wala nang panganib. Pinitik niya ang lighter. Click! Sumindi ang apoy. Inilapit niya ito sa isang bungkos ng pera, 1,000 piso. Konti na lang, magiging abo na ito. Pero huminto ang kamay niya. Nakita niya sa isip niya ang mukha ni Marikit na tumatawa. Tinatawag siyang walang kwenta. Nakita niya ang itsura ng bahay nila dati. Punit-punit, tumutulo ang ulan. Nakita niya ang sarili niya na namumulot ng kanin sa basura. Kung susunugin niya ito, babalik siya sa pagiging daga. Mawawalan ng kinabukasan sina Hiraya at Likas. Hindi na niya mabibigyan ng magandang buhay si Halia. Pinatay niya ang lighter. Napaupo siya sa lupa at napahagulgol ng walang boses. Hindi niya kayang sunugin. Ang takot sa gutom ay mas matindi kaysa sa takot sa impyerno. Binawi niya ang lighter at ibinulsa ito. Tinitigan niya ang sako ng pera. Sa dilim, parang may sariling buhay ang mga ito. Parang bumubulong. Huhugasan kita. Nanginginig na pangako ni Banwa sa sako. Kung marumi ka dahil sa dugo,
Lilinisin kita gamit ang kabutihan. Gagamitin kita para sa Diyos. Gagamitin kita para sa mahihirap. Baka sakaling mapatawad ako. Iyon ang naisip niyang paraan. Hindi niya ito pwedeng angkinin, pero pwede niya itong ipamigay sa paraang babalik din sa kanya ang respeto. Magpapatayo siya ng center. Magdodonate siya sa simbahan. Kapag naging benefactor siya, walang maghihinala. Ang tingin ng tao sa kanya ay santo, hindi kriminal. Mabilis niyang ibinalik ang sako sa hukay. Tinabunan niya ito ng lupa. Siniksik ng maigi. Ibinuhos niya ang natirang semento at tubig para takpan ang butas. Hinila niya pabalik ang mabibigat na sako ng bigas at semento sa ibabaw nito. Tapos na. Ligtas na ulit. Tumayo si Banwa. Hingal na hingal. Ang pawis niya ay tumutulo mula sa noo. Humahalo sa dumi sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, puno ng putik at semento. Dali-dali siyang lumabas ng bodega. Sinigurado niyang nakapadlak ang pinto. Sa gripo sa likod bahay, naghilamos siya. Kinuskus niya ang kanyang mga kamay hanggang sa mamula ang mga ito. Gusto niyang tanggalin ang amoy ng lupa, ang amoy ng pera, ang amoy ng kasalanan. 3:00 na ng madaling araw. Dahan-dahan siyang pumasok sa pinto sa likod. Maingat ang bawat hakbang para hindi lumagitik ang sahig na kahoy. Nakapasok siya sa kwarto. Madilim pa rin. Ang tunog ng electric fan ay humuhuni ng mahina. Akala ni Banwa, tulog pa rin si Halia. Huminga siya ng malalim. Akmang hihiga na sana sa tabi ng asawa para magpahinga. Pero biglang nagsalita ang isang tinig sa dilim. "Saan ka galing?" Nanigas si Banwa. Parang binuhusan siya ng yelong tubig. Bumangon si Halia mula sa pagkakahiga. Binuksan nito ang lampshade sa bedside table. Ang dilaw na liwanag ay tumama sa mukha ni Banwa. Nakita ni Halia ang lahat. Ang pawis sa noo ni Banwa. Ang maputla niyang mukha. At higit sa lahat, ang mga putik sa laylayan ng kanyang pajama at ang dumi sa kanyang mga kuko na hindi nakuha ng paghuhugas. Nauutal si Banwa. Ang utak ay nagkukumahog maghanap ng palusot. May narinig kasi akong kaluskos sa bodega. Akala ko may daga. Tiningnan ko lang. Tinitigan siya ni Halia. Ang mga mata ng kanyang asawa ay hindi inaantok. Gising na gising ito at may halong lungkot at pagdududa ang tingin. Daga? Ulit ni Halia. Tumingin siya sa maputik na paa ni Banwa. Tapos ibinalik ang tingin sa mga mata ng asawa. Banwa, 3:00 ng madaling araw at amoy lupa ka. Naglinis. Naglinis lang ako ng konti. Alam mo naman masipag ako. Pilit na tawa ni Banwa, pero tunog iyak ito. Hindi sumagot si Halia. Humiga na lang ulit ito at tumalikod kay Banwa. Matulog ka na, sabi ni Halia ng mahina, pero malamig. Pagod lang yan. Humiga si Banwa sa tabi niya, pero ang distansya sa pagitan nila sa kama ay parang kasing lawak ng dagat. Alam ni Banwa na hindi naniwala si Halia. At sa gabing iyon, habang katabi niya ang babaeng mahal niya, naramdaman niya ang unang bitak sa kanilang pagsasama. Ang sako ng pera ay nakabaon man sa lupa, pero ang laso nito ay nagsisimula nang umakyat sa kanilang tahanan. Nagsimula ang lahat sa isang piraso ng papel. Linggo ng umaga, tahimik ang bahay. Umalis si Banwa ng maaga para daw asikasuhin ang ipinapatayo niyang bagong community center sa kabilang bayan. Naiwan si Halia na naglalaba sa likod bahay. Ang tunog ng tubig at pagkuskos ng brush sa maong na pantalon ay nakaka-relax sana. Pero balisa si Halia, ilang gabi na niyang napapansin ang pagbabago ni Banwa. Hindi na ito makatingin ng diretso sa kanya. Laging tuliro, laging puyat. Kinapa niya ang bulsa ng pantalon ni Banwa bago ito isawsaw sa tubig. May naramdaman siyang papel. Dinukot niya ito. Isang resibo. Nanlaki ang mata ni Halia nang makita ang halaga. 200,000 piso para sa mga semento at bakal. Pero hindi ito nakapangalan sa Biyaya Store. Nakapangalan ito sa anonymous donor. 200,000?
Saan kumuha ng ganoong kalaking pera si Banwa? Ang kita ng tindahan ay sapat lang para sa araw-araw at konting ipon. Hindi sila milyonaryo. Nabitawan ni Halia ang resibo. Kasunod nito, may nalaglag pa mula sa kabilang bulsa. ₱1,000 pero hindi ito ordinaryong pera. Luma na ito, medyo malambot na ang papel at may mantsa. Kulay pulang putik. Ang parehong putik na nakita niya sa paanan ni Banwa noong gabing nahuli niya ito sa bodega. Inamoy niya ang pera. Amoy amag. Amoy ilalim ng lupa. Bumilis ang tibok ng puso ni Halia. Banwa, ano ba talaga ang itinatago mo? Kinahapunan, habang nag-aayos si Halia ng mga paninda sa tindahan, dumating si Marikit. Wala siyang kasamang mga anak ngayon. Pumasok siya na parang isang imbestigador na naghahanap ng butas. Oh Halia, ang sipag naman. Bati ni Marikit, puno ng sarkasmo. Kumuha ito ng isang soft drink sa ref at hindi nagbayad. Anong kailangan mo, Marikit? Tanong ni Halia nang hindi tumitingin. Wala naman. Gusto ko lang kamustahin ang negosyo nyo. Sumandal si Marikit sa counter at uminom. Alam mo, Halia, bilib din ako sa galing ni Banwa. Dati, pambili lang ng sardinas, hirap na hirap pa kami. Tapos ngayon, namimigay na siya ng pera sa simbahan, sa mga charity. Natigilan si Halia. Alam ni Marikit? Maliit lang ang lupa pag-asa, Halia. Ngisi ni Marikit nang makita ang reaksyon niya. Usap-usapan na si Banwa, ang milyonaryong galing sa basura. Pero alam mo, nagtataka lang ako. Si Banwa kasi, mahina ang ulo niyan sa diskarte. Takot yan makipagsapalaran. Inilapit ni Marikit ang mukha niya kay Halia at bumulong. Kaya imposibleng sa tindahan lang galing ang pera niya. Baka naman, may iligal na ginagawa ang asawa mo. Droga? Smuggling? O baka naman, may ninakawan. Umalis ka na. Madiing sabi ni Halia. Nanginginig ang kamay niya. Sinasabi ko lang, Halia, baka isang araw, magising ka na lang. Puro pulis na ang nakapaligid sa bahay na to. Mag-ingat ka. Tumawa si Marikit at lumabas ng tindahan. Naiwan si Halia na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang mga salita ni Marikit ay parang lason na kumalat sa isip niya. Ang resibo, ang putik sa pera, ang pagpupuyat ni Banwa. Ang takot sa mga mata nito kapag nanonood ng balita tungkol kay Governor Kidlat. Hindi na siya mapakali. Kailangan niyang malaman ang totoo. Isinara ni Halia ang tindahan ng maaga. Pumunta siya sa likod bahay. Nakatingin siya sa pinto ng bodega. Laging nakapadlak ito simula noong nakaraang linggo. Dati, bukas lang ito para sa kahit sino. Ngayon, bawal na siyang pumasok. Patawarin mo ako, Banwa, bulong ni Halia. Pero kailangan kong malaman. Kumuha siya ng martilyo. Wala si Banwa. Nasa construction site pa. Ito lang ang pagkakataon niya. Pinalo niya ang padlock. Guwang, matibay ito. Pinalo niya ulit ng buong lakas. Guwang, bumigay ang luma ng seradura. Bumukas ang pinto. Sinalubong siya ng amoy ng bigas at amoy ng semento. Pumasok si Halia. Binuksan niya ang ilaw. Maayos naman ang mga sako ng bigas. Walang kakaiba. Pero napansin niya ang sahig sa dulong sulok. Iba ang kulay ng semento doon. Bagong pahid. Pero hindi doon napako ang tingin ni Halia. Sa gilid ng mga sako ng bigas, may isang lumang kabinet na gawa sa kahoy. Dati, lagayan lang ito ng mga lumang tool. Pero ngayon, may bago itong kandado. Lumapit si Halia. Ang puso niya ay kumalabog sa kanyang lalamunan. Wala siyang susi. Pero nakita niya sa itaas ng estante ang susi na laging suot ni Banwa sa leeg. Naiwan niya ito siguro sa pagmamadali kaninang umaga. Kinuha niya ang susi. Nanginginig ang kamay na isinuot ito sa kandado ng cabinet. Click! Bumukas ang pinto ng cabinet. Wala nang laman na tools. Sa halip,
May isang malaking bagay na nakabalot sa lumang kumot. Hinila ni Halia ang kumot. Isang itim na sako. Makinis. Mamahalin. Napahawak si Halia sa dibdib niya. Ito ang sako na nakita niyang bitbit ni Banwa sa kanyang panaginip. Hindi panaginip. Nakita niya itong nililinis ni Banwa nung isang gabi sa dilim. Dahan-dahan, hinila niya ang zipper. Bumukas ang sako. Napasinghap si Halia. Napatakip siya ng bibig para pigilan ng tili. Pera. Napakaraming pera. Nakabundle, nakaayos. Pero hindi lang pera ang nasa loob. Sa ibabaw ng mga bungkus ng salapi, may isang maliit na bagay na nagpatigil ng tibok ng puso niya. Isang ID card ng estudyante. May picture ng isang batang lalaki na nakangiti. At sa ilalim ng pangalan nito ay ang apelyidong pamilyar sa lahat ng nanonood ng balita. Agoncillo, anak ni Governor Kidlat, ang batang nakidnap at pinatay. Nang hina ang tuhod ni Halia, napaupo siya sa sahig. Ang pera sa harap niya ay hindi biyaya. Ito ay dugo. Ito ay kamatayan. At ang asawa niya, si Banwa, ang taong akala niya ay pinakamabait sa mundo, ay nagtatago ng ebidensya ng isang karumal-dumal na krimen. Banwa, iyak ni Halia. Anong ginawa mo? Sa sandaling iyon, naririnig niya ang tunog ng sasakyan sa labas. Ang delivery van ni Banwa. Bumukas sara ang pinto ng van. Mga yabag ng paa na nagmamadali papunta sa likod bahay. Nakita ni Banwa na bukas ang pinto ng bodega. Pumasok si Banwa. Hingal na hingal. At nakita niya ang kanyang asawa. Nakaluhod sa harap ng bukas na sako. Hawak ang ID ng batang patay. Nagkatinginan sila. Wala nang lihim. Wala nang pagtatago. Ang katotohanan ay nakalantad na sa pagitan nila. At ito ay mas nakakatakot pa sa kahit anong multo. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila bumigat. Ang amoy ng semento, bigas, at ang nakakabinging katahimikan ay pumuno sa espasyo. Nakaupo si Halia sa sahig. Ang ID card ng batang Agoncillo ay nasa palad niyang nanginginig pa rin. Sa harap niya, ang sako ng pera, ang pruweba ng kasalanan na kinatatakutan ni Banwa. Napasigaw si Banwa nang makita ang eksena. Halia, anong ginagawa mo dyan? Tumayo si Halia. Ang dating lambing sa kanyang mga mata ay napalitan ng lamig at sakit. Tumingin siya kay Banwa, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang estranghero. Ikaw, ano ang ginagawa mo, Banwa? Mahinang tanong niya. Ang boses ay basag. Bakit nandito ang pera? Bakit nandito ang ID ng anak ni Governor Kidlat? Sagutin mo ako. Lumapit si Banwa. Gusto niyang hawakan si Halia. Pero umatras ang babae. Halia, makinig ka sa akin. Nagsimulang magsalita si Banwa. Ang boses niya ay puno ng desperasyon. Hindi ko ito sinasadya. Hindi sinasadya. Mapait na tumawa si Halia. Nakita kita noong gabing yon, Banwa. Amoy lupa ka. Nanginginig ka. Tapos ngayon, ito ang makikita ko. Ito ang sikreto mo. Halia, please. Kailangan kong ipaliwanag. Lumuhod si Banwa sa harap ni Halia. Ang dating pinuno ng mga tao sa palengke ay lumuhod sa harap ng kanyang asawa. Ang mga kamay ay nakalapat, nanlilimos. Noong gabing nahulog ang bag na to sa tambakan, nagugutom ako, Halia. May sakit ako. Akala ko, sagot na ito sa lahat ng problema namin. Sagot? Ito? Pera ng patay na bata? Sumigaw si Halia. Ang tinig niya ay puno ng pagkadismaya at pagkasuklam. Banwa, may namatay dahil sa perang to. Paano mo nagawa yon? Hindi ko alam. Hindi ko alam na patay na pala ang bata. Akala ko nung una, pera lang ng mayaman. Akala ko, pwede kong gamitin para mabuhay tayo. Umiiyak na si Banwa. Sinubukan ko namang itapon. Sinubukan ko namang sunugin. Pero hindi ko kaya. Takot ako, Halia. Takot akong bumalik sa dati. Napapikit si Halia.
Narinig niya ang pag-amin, ang pagtanggap, ang kasalanan. Takot ka? Mahinang tanong niya. Ang luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Ako, hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Hindi ka ba natatakot sa ginawa mo? Umiling si Banwa. Natatakot ako. Pero mas natatakot akong mawala ka. Mas natatakot ako na bumalik sa dati. Kaya mo kaming ibenta sa kahit anong kasalanan? Para lang sa yaman? Para lang sa komportableng buhay? Ang boses ni Halia ay nanlulumo. Banwa, akala ko kilala kita. Akala ko, ang pinakasalan ko ay isang mabuting tao. Pero nagkamali ako. Hinawakan ni Banwa ang kamay ni Halia. Halia, mahal kita. Mas mahal kita kaysa sa kahit anong pera. Pwede nating itong ibalik. Pwede nating itong i-donate sa simbahan. Gawin nating malinis. Umatras si Halia. Tiningnan niya ang mga kamay ni Banwa. Ang mga kamay na yumakap sa kanya. Ang mga kamay na nagbigay sa kanya ng makina. Ang mga kamay na naghuhukay ng pera ng patay. Hindi ganyan yun kasimple, Banwa. Sabi ni Halia. Ang boses ay puno ng pagod. Hindi mo pwedeng hugasan ng kasalanan gamit lang ang donasyon. Ang pera na to. Dugo to. Buhay ng isang bata. Tumingin si Banwa sa sako, sa pera, tapos kay Halia. Ang mukha ng kanyang asawa ay puno ng sakit at pagkadismaya. Kaya mo akong iwan? Tanong ni Banwa. Ang boses ay halos pabulong na. Tumingin si Halia sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal na ngayon ay nagluluksa. Mahal kita, Banwa. Sabi ni Halia, ang bawat salita ay parang tinik sa lalamunan. Mahal kita ng higit pa sa inaakala mo. Kaya nga masakit to para sa akin. Lumapit si Halia kay Banwa. Hindi para yakapin ito, kundi para ilagay ang ID card ng bata sa dibdib ni Banwa. Kung talagang mahal mo ako, sabi ni Halia, kung gusto mong maging malinis ang pangalan mo, itong pera na to, isasauli natin sa pulis, sa pamilya Agoncillo, kahit ano pa ang mangyari. Tumingin si Banwa sa ID card, tapos sa mukha ni Halia. Nakita niya ang determinasyon doon, ang tapang na wala sa kanya noon. Pero kapag ginawa natin yan, natatakot na, sabi ni Banwa. Imbestigahan nila tayo. Makukulong ako, Halia. Kaya nga tayo magsasama sa pagharap dito, sabi ni Halia. Hawak ang balikat ni Banwa. Hindi ka mag-isa, pero kailangan mo munang bitawan ang kasalanan mo. Hindi natin pwedeng ipagpatuloy ang pagmamahalan natin na nakapatong sa bangkay ng isang bata. Tumulo ang luha ni Banwa. Tiningnan niya ang sako ng pera, ang simbolo ng kanyang kaligtasan, at ngayon, ang simbolo ng kanyang pagkalugmok. Gusto mo ba talagang gawin natin to, Halia? Tumango si Halia. Gusto kong makatulog ng mahimbing ulit, Banwa. Gusto kong maging malaya. At gusto kong makita kang lumaya rin. Kahit pa ang kapalit nito ay ang lahat. Sa unang pagkakataon, sa gitna ng pagkawasak ng kanilang pagtitiwala, nakita ni Banwa ang tunay na lakas ni Halia. Ang tapang na hindi nabibili ng pera. Ang pagmamahal na handang isugal ang lahat para sa katotohanan. Bumuntong hininga si Banwa. Tiningnan niya ang mga mata ng kanyang asawa. Sige, sabi niya. Ang boses ay mahina, pero matatag. Gawin natin to. Sama-sama. Niyakap ni Halia si Banwa. Isang yakap na hindi na puno ng romantikong kilig, kundi ng pakikiisa sa pagharap sa isang mapait na katotohanan. Ang yakap ng 2 taong handang harapin ang kanilang kapalaran, gaano man ito kasakit. Sa likod nila, ang sako ng pera ay tila nakangisi pa rin sa dilim. Maalikabok ang kalsada ng Lupa Pagasa ng tanghaling iyon. Pero hindi ito ordinaryong alikabok. Ito ang alikabok na nilikha ng 5 itim na SUV na humaharurot papasok sa barangay. Tumigil ang convoy sa tapat ng Bagong Tayong Community Center, ang proyektong ipinagmalaki ni Banwa
na tinustusan ng anonymous donor. Bumaba ang mga bodyguard. Nakasalamin ng itim, malalaki ang katawan, at halatang may nakasukbit na baril sa mga bewang. Hinawi nila ang mga osiserong taga-baryo. At bumaba siya. Si Governor Baldomero Kidlat Agoncillo, matangkad. Pormal ang suot na barong, pero ang mukha niya ay walang emosyon. Ang mga mata niya, sa likod ng mamahaling salamin, ay matatalim na parang kidlat. Ito ang lalaking nawalan ng anak at ngayon ay uhaw sa hustisya o paghihiganti. Nasa unahan ng pila nang sasalubong si Banwa. Katabi niya si Halia na mahigpit ang hawak sa kanyang braso. Ramdam ni Halia ang panginginig ng asawa. Huwag kang pahahalata. Bulong ni Halia. Kumalma ka. Lumapit si Governor Kidlat. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang mga tao ay tumahimik. Iba ang aura ng taong ito. Amoy dugo, amoy kapangyarihan. Huminto siya sa harap ni Banwa. Ikaw ba si Mang Banwa? Tanong ng gobernador. Ang boses niya ay malalim, parang kulog sa malayo. Opo, Governor. Sagot ni Banwa. Pinilit niyang itaas ang kanyang noo, pero ang tuhod niya ay parang jelly. Welcome po sa Lupa Pagasa. Inilahad ni Kidlat ang kanyang kamay. Inabot ito ni Banwa. Malamig ang kamay ng gobernador at mahigpit. Sobrang higpit na parang dudurugin nito ang mga buto sa kamay ni Banwa. Balita ko, sabi ni Kidlat habang hindi binibitawan ang kamay ni Banwa. Napakabuti mong tao, isang dating mangangalakal ng basura na biglang yumanan at nagpatayo nito. Tumingin ang gobernador sa building. Milyon-milyong piso ang halaga nito. Saan ka kumuha ng pondo, Banwa? Nanuyo ang lalamunan ni Banwa. Sa sipag po, Governor, at tulong ng mga kaibigan. Kaibigan? Ngumisi si Kidlat. Isang ngising walang saya. Sana makilala ko rin ang mga kaibigan mo. Kasi ako, ninakawan ako ng mga kaibigan ko. Binitawan niya ang kamay ni Banwa. Parang nakahinga ng maluwag si Banwa. Pero ang titig ni Kidlat ay nakapako pa rin sa kanya. Maganda ang proyekto mo, dagdag ni Kidlat. Pero tandaan mo, Banwa, walang lihim na hindi nabubunyag, lalo na kung galing sa nakaw. Tinalikuran siya ng gobernador at naglakad papunta sa stage para sa ribbon cutting. Naiwan si Banwa na maputla, alam niya. Alam niya na alam na ng gobernador. Amoy ng gobernador ang takot niya. Habang abala ang lahat sa seremonya, sa gilid ng covered court, may isang pares ng mata na nakamasid. Si Marikit. Kanina pa niya pinagmamasdan ang tensyon sa pagitan ni Banwa at ng gobernador. Matalas ang pakiramdam ni Marikit pagdating sa pera. Alam niyang hindi lang basta investor ang tingin ng gobernador kay Banwa. Nakita niyang lumayo ang chief of staff ng gobernador para manigarilyo sa likod ng building. Nakasuot ito ng suit, mukhang istrikto. Dali-daling lumapit si Marikit. Inayos niya ang kanyang buhok at nagpahid ng kaunting pulbos. Sir? Tawag niya sa mahinang boses. Lumingon ng lalaki. Sino ka? Bawal dito ang sibilyan. Sir, may alam ako. Mabilis na sabi ni Marikit. Tungkol kay Banwa. Tungkol sa pera niya. Huminto ang lalaki sa paghit-hit ng sigarilyo. Tinitigan niya si Marikit mula ulo hanggang paa. Anong alam mo? Alam ko kung saan siya kumuha ng yaman. Bulong ni Marikit. Ang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Dati kaming mag-asawa. Kilala ko ang bituka niyan. Bigla na lang siyang nagkapera pagkatapos ng isang bagyo. Noong panahong nawawala ang pera ng gobernador. Naging seryoso ang mukha ng chief of staff. Tinapon niya ang sigarilyo at tinapakan ito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Ginang? 100%. Ngumiti si Marikit. Basta, may kapalit ang impormasyon ko, di ba? Pang-edukasyon lang ng mga anak ko. Bumunot ng calling card ang lalaki. Pumunta ka sa sasakyan mamaya. Huwag kang magpapahalata. Umalis ang lalaki pabalik sa stage. Naiwan si Marikit na nakangisi.
Pasensya ka na, Banwa. Bulong niya sa sarili. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, ako mismo ang kukuha. Gabi. Umuulan na naman. Sa loob ng bahay ni na Banwa at Halia, nagmamadali sila. Bilisan mo, Halia. Utos ni Banwa habang isinisilid ang ilang damit sa bag. Kailangan na nating umalis. Pupunta tayo sa NBI sa Maynila. Hindi tayo pwedeng magtiwala sa pulis dito. Hawak sila ni Kidlat. Ang pera, Banwa? Yung sako? Tanong ni Halia. Iiwan na natin yan. Sasabihin na lang natin kung nasaan. Ang importante, makalayo tayo at makapagbigay ng statement bago nila tayo unahan. Takot na takot si Banwa. Ang titig ni Kidlat kanina ay parang hatol ng kamatayan. Nang matapos silang mag-impake, patay na sana nila ang ilaw nang makarinig sila ng tunog. Tok! 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 Isang malakas na katok sa pintuan sa harap. Nagkatinginan sina Banwa at Halia. 11:00 na ng gabi. Walang kumatok ng ganoon sa probinsya kapag gabi, maliban na lang kung may emergency o may masamang tangka. Huwag mong bubuksan, bulong ni Halia, hawak ang braso ni Banwa. Tok, 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 mas malakas na ngayon. Banwa, alam naming nasa loob ka. Boses ng isang lalaki, boses ng Chief of Staff ni Kidlat. Buksan mo to o kami ang magbubukas. Sumilip si Banwa sa bintana. Sa labas, nakaparada ang 2 itim na SUV. At sa tapat ng pinto, nakatayo ang 3 lalaki. Ang isa ay may hawak na bareta para wasakin ang pinto. Ang 2 ay may hawak na mahahabang baril. At sa likod nila, nakatayo si Marikit, tinuturo ang kanilang bahay. Diyan niya tinatago. Sigaw ni Marikit. Kahit hindi naririnig ni Banwa, nababasa niya ang galaw ng bibig nito. Nanlaki ang mata ni Banwa, ang asawa niya dati. Ibinenta siya. Wala na tayong oras, sabi ni Banwa kay Halia. Hinila niya ang asawa papunta sa pinto sa likod. Sa likod tayo dadaan. Takbo! Blag! Wasak ang pinto sa harap. Blag! Tuluyang bumagsak ang pintuan sa harap ng bahay. Nagliparan ang mga piraso ng kahoy. Pumasok ang hangin at ulan sa loob ng sala, kasabay ng pagpasok ng 3 armadong lalaki. Sa likod nila, pumasok si Marikit. Hindi siya basa. May payong siyang hawak at ang kanyang mukha ay puno ng nangiti ng tagumpay. Para siyang isang reyna na bumalik upang bawiin ang kanyang kaharian. Hanapin niyo sila! Sigaw ng Chief of Staff ni Governor Kidlat na si Vergel. Huwag niyong hahayaang makatakas. Mabilis na kumilos ang mga tauhan. Hinalughog nila ang sala, ang kusina, ang mga kwarto. Nagkalat ang mga gamit. Binasag nila ang mga vase at itinumba ang mga upuan. Samantala, sa likod bahay nagkukumahog sina Banwa at Halia. Basang-basa na sila ng ulan. Dito, dali. Bulong ni Banwa habang hinihila si Halia papunta sa nakaparadang delivery van. Nanginginig ang mga kamay ni Banwa habang isinusuot ang susi sa ignition. Vroom. Ayaw mag-start agad ng lumang makina. Banwa, bilisan mo! Umiiyak na bulong ni Halia habang nakatingin sa pinto ng kusina kung saan naririnig na nila ang mga yabag ng mga kalaban. Vroom! Umandar ang makina. Aakbayan na sana ni Banwa ang manibela para umatras ng biglang, bang! Pumutok ang gulong sa unahan. Bumagsak ang van. Napasigaw si Halia. Mula sa dilim ng mga puno sa likod bahay, lumabas ang 2 pang tauhan ng gobernador. Nakatutok ang mga baril sa windshield ng van. Baba, kung ayaw niyong pasabugin namin ang ulo niyo, sigaw ng isa. Wala nang nagawa si Banwa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ang pinto at bumaba. Inalalayan si Halia. Agad silang sinunggaban ng mga tauhan. Puwersahang pinaluhod si Banwa sa putikan. Sinipa siya sa tagiliran. Napadaing siya sa sakit. Banwa! Sigaw ni Halia. Pero tinutukan din siya ng baril sa ulo. Lumabas mula sa pinto ng kusina si Marikit, kasunod si Vergel. Nang makita ni Marikit na nakaluhod si Banwa sa putik, humalakhak siya.
Sabi ko naman sa'yo, Banwa. Pang-aasar ni Marikit habang lumalapit. Wala kang diskarte. Kung binigyan mo lang sana ako ng pera noon, hindi sana aabot sa ganito. Tumingala si Banwa. Ang mukha niya ay puno ng putik at dugo mula sa sugat sa kilay, pero ang mga mata niya ay nakatitig ng diretso kay Marikit. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Marikit. Mahinang sabi ni Banwa. Demonyo ang mga kasama mo. Mas demonyo ang madamot. Sigaw ni Marikit sabay sampal kay Banwa. Pak! Lumingon si Marikit kay Virgil. Sir, nakuha niyo na sila. Nasaan na ang pabuya ko? At ang pangako niyo na ako, na ang titira sa bahay na to? Tiningnan siya ni Virgil ng walang emosyon. Ang pera muna. Nasaan ang pera ng gobernador? Nasa bodega. Mabilis na sagot ni Marikit. Nakita ko kung paano niya binabantayan ang lugar na yon. Naghukay siya sa semento. Sigurado ako, nandoon nakabaon. Sumenya si Virgil sa mga tauhan. Dalhin si Banwa at ang babae sa bodega. Ikaw, Ginang, ituro mo ang lugar. Kinaladkad nila sina Banwa at Halia, papasok sa bodega. Binuksan ang ilaw. Amoy amag at takot ang paligid. Itinuro ni Marikit ang partikular na semento sa sulok sa ilalim ng mga sako ng bigas na naitulak na nila sa gilid. Diyan sa may bagong semento, sigaw ni Marikit. Nanginginig sa excitement. Iniisip na niya ang bagong buhay niya. Ang mga alahas na bibilhin niya mula sa pabuya. Kumuha ng maso, ang isa sa mga tauhan. Bog! Bog! Binaklas nila ang semento. Madali itong nabasag dahil manipis lang ang pagkakalagay ni Banwa. Inalis nila ang mga pira-pirasong bato. Nakita nila ang lupa. Nagsimula silang maghukay. Nakangiti si Marikit. Nakatingin naman si Virgil. Handa nang makita ang milyon-milyong nawawala. Sina Banwa at Halia ay tahimik na nakaluhod sa gilid. Hawak ng mga gwardya. Nakapikit si Halia nagdadasal. Si Banwa naman ay nakayuko. Hindi makatingin. Sir, may natamaan na kami. Bensigaw ng naghuhukay. Ilabas nyo. Utos ni Virgil. Hinila ng tauhan ang isang itim na sako mula sa hukay. Ayan na! Palakpak ni Marikit. Ayan na ang pera. Agad na nilapitan ni Virgil ang sako. Hinila niya ang zipper pababa. Pero sa halip na bungkus-bungkus na pera, tumambad sa kanila ang mga lumang dyaryo, basahan at mga bato. Katahimikan. Nakabibinging katahimikan. Nanlaki ang mata ni Marikit. Ano? Paanong? Dali-daling hinalughog ni Virgil ang laman ng sako. Puro basura. Walang ni isang kusing. Walang pera. Walang ID. Tumayo si Virgil. Ang mukha ay namumula sa galit. Humarap siya kay Marikit. Ano to? Malamig pero nakakatakot na tanong ni Virgil. Pinagloloko mo ba kami? Hindi. Hindi ko alam. Natatarantang sagot ni Marikit. Umatras siya. Nandyan yun. Sigurado ako. Nakita kong may tinatago siya. Banwa, nasaan na ng pera? Sinugod ni Marikit si Banwa at kinwelyuhan ito. Saan mo dinala? Ilabas mo. Tumingin si Banwa kay Marikit. Sa pagkakataong ito, wala nang takot sa mga mata ni Banwa. Awa na lang. Huli ka na, Marikit. Mahinahong sabi ni Banwa. Kick! Isang malakas na tadyak mula kay Virgil ang tumama sa sikmura ni Marikit. Tumalsik ang babae sa mga sako ng bigas. Wala akong panahon sa mga sinungaling. Sigaw ni Virgil. Binunot niya ang kanyang baril at tinutukan si Banwa sa ulo. Ikaw, alam kong nasa'yo ang pera. Kung wala dito, nasaan? Tumingin si Banwa kay Halia. Nagtanguan sila. Alam ni Banwa na nasa panganib sila, pero alam din niya na sa pagkakataong ito, siya ang may hawak ng baraha. Patayin mo man ako, sabi ni Banwa ng matapang. Hindi mo makukuha ang pera dahil wala na sa akin. Nasaan? Sigaw ni Virgil, idiniin ang baril sa noo ni Banwa. Nasa lugar kung saan hindi nyo na maaabot, sagot ni Banwa.
At kasama ng perang yun, ang ebidensya ng pagpatay ng amo nyo. Nagdilim ang paningin ni Virgil. Alam niyang delikado ang sitwasyon. Isakay sila sa van. Utos ni Virgil sa mga tauhan. Dadali natin sila kay Governor. Siya na ang bahalang magpaamin sa mga daga na to. Sir, paano po ako? Umiiyak na tanong ni Marikit habang sapo ang tiyan niya. Yung pabuya ko? Lumingon si Virgil kay Marikit. Itinutok niya ang baril dito. Ang pabuya mo? Pasalamat ka at bubuhayin pa kita para maging saksi laban sa kanila. Kinaladkad sina Banwa at Halia palabas sa ulan. Naiwan si Marikit sa bodega, nakalupasay sa gitna ng mga basurang dyaryo, umiiyak sa sarili niyang katangahan at kasakiman. Sa labas, habang isinasakay sa van, napatingin si Banwa sa kanyang lumang delivery van na may butas na gulong. Walang nakakaalam, maliban kay Halia, na ang mga upuan ng delivery van ay may mga bagong tahi at sa loob ng mga kutsyon ng upuan na yon, doon nakasiksik ang tunay na yaman at ang madilim na lihim na pwedeng magbagsak sa gobernador. Nasa van ang pera at ang van ay naiwan sa bahay. Ligtas ang ebidensya. Sa ngayon, pero paano sila makakatakas para kunin ito at dalhin sa NBI? Umandar ang sasakyan ng mga kidnapper. Palayo sa Lupa Pag-asa, papunta sa lungga ng Kidlat, isang madilim at malawak na warehouse. Ang tanging liwanag ay galing sa isang spotlight na nakatutok sa gitna. Isang malakas na suntok ang dumapo sa panga ni Banwa. Tumilapon siya sa sahig. Nalasahan niya ang dugo sa kanyang bibig. Nakatali ang kanyang mga kamay sa likod. Sa tabi niya, nakatali rin si Halia sa isang silya. Umiiyak at puno ng pasa ang braso. Matigas talaga ang ulo mo, Banwa. Malamig na sabi ni Governor Kidlat. Tinatanggal nito ang kanyang mamahaling relo at ibinibigay sa assistant niyang si Virgil. Simple lang ang hinihingi ko. Nasaan ang pera? Nasaan ang ebidensya? Dumura ng dugo si Banwa. Tumingala siya sa gobernador. Kahit bugbog sarado, buo ang loob niya. Wala na sa akin, Gov. Sagot ni Banwa, hinihingal. Sinabi ko na, huli na kayo. Tumawa si Kidlat. Lumapit siya kay Halia at hinawakan ang buhok nito. Hinila niya ang ulo ni Halia paharap. Banwa. Sigaw ni Halia sa sakit. Kung hindi ka magsasalita para sa sarili mo, bulong ni Kidlat, baka magsalita ka para sa asawa mo. Bumunot ng baril si Kidlat at itinutok ito sa sentido ni Halia. Bibigyan kita ng 5 segundo, Banwa. 1. Huwag, parang awa niyo na. Sigaw ni Banwa, nagpupumigla sa tali. Huwag siya. 2. Nasa van, nasa delivery van. Sigaw ni Banwa, nasa loob ng mga upuan. Tinahi ni Halia sa loob ng foam, nandoon lahat ng pera. Huminto si Kidlat. Tumingin siya kay Virgil. Tawagan mo ang team na nasa bahay nila. Ipacheck ang delivery van. Tumango si Virgil at lumabas saglit para tumawag. Tahimik sa loob ng warehouse. Naririnig lang ang hikbi ni Halia at ang mabigat na paghinga ni Banwa. Pasensya ka na, Halia. Bulong ni Banwa. Hindi ko kayang mawala ka. Tumingin si Halia sa kanya. May kakaibang lungkot sa mga mata nito, pero tumango lang siya. Bumalik si Virgil nakangiti. Positive, Gov. Nandoon nga. Nasa loob ng mga upuan ng bundles. Dindala na nila ang van dito. Napangisi si Kidlat. Isinuksok niya ang baril sa kanyang bewang. Vindicated. Si Banwa, madali lang naman palang kausap. Lumapit si Kidlat kay Banwa at tinapik-tapik ang pisngi nito. Alam mo, sayang ka. Magaling ka sanang negosyante. Pero sa mundong ito, bawal ang may konsensya. Tumingin si Kidlat kay Virgil. Pagkadating ng pera, linisin na ang kalat. Ilibing sila sa pundasyon ng bagong tulay. Tinalikuran sila ni Kidlat at naglakad palayo. Gov! Tawag ni Banwa. Huminto si Kidlat. Ano? May huling habilin ka ba? Yung pera, nandoon sa van, sabi ni Banwa. Ang boses ay biglang naging kalmado.
Nakakapanindig balahibo ang pagiging kalmado niya. Pero yung ID card ng anak niyo, wala doon. Dahan-dahang lumingon si Kidlat na wala ang nangisi sa mukha niya. Anong sinabi mo? Yung ID na may bahid ng dugo. Pagpapatuloy ni Banwa. Wala sa van yun. Nasaan? Sigaw ni Kidlat. Bumalik sa harap ni Banwa at kinuwelyuhan ito. Ngumiti si Banwa. Isang nangiti ng taong wala ng takot mamatay. Kahapon ng umaga, bago pa man kami pumunta sa opening ng center, pumunta si Halia sa LBC sa bayan. Kwento ni Banwa. Nag-flashback sa isip ni Halia ang nangyari. Sound effect. Tunog ng tape na ipinangdidikit sa kahon. Sigurado ka ba dito, Halia? Tanong ni Banwa. Oo, Banwa. Ito lang ang insurance natin. Ipadadala ko to sa NBI main office sa Manila. Address ito ng direktor na kilala ng pinsan ko. Sa oras na matanggap nila to at ma-verify ang DNA sa dugo. Tapos na ang lahat. Bumalik sa kasalukuyan. Natanggap na siguro nila yun kaninang hapon. Sabi ni Banwa kay Kidlat. Kasama ng sulat na nagsasalaysay ng lahat, pati ang serial numbers ng pera. Namutla si Kidlat. Hayop ka! Virgil, patayin sila! Ngayon na! Itinaas ni Virgil ang kanyang baril. Ipinikit ni Banwa at Halia ang kanilang mga mata at naghawak kamay kahit nakatali. Mahal kita, Halia! Bulong ni Banwa. Mahal kita, Banwa! Sagot ni Halia. Kasa ng baril. Bang! Isang putok. Pero hindi si Banwa ang bumagsak. Hindi rin si Halia. Ang baril sa kamay ni Virgil ay tumalsik. Napahawak siya sa kamay niya. Sumisigaw sa sakit. Wey-woo, wey-woo. Biglang bumukas ang malaking bakal na pinto ng warehouse. Pumasok ang nakabubulag na liwanag ng mga sasakyan. NBI, huwag kikilos. Paligidan ang area. Dosena-dosenang ahente na naka-full battle gear ang sumugod papasok. Natulala si Kidlat. Tumingin siya sa paligid. Wala siyang takas. Governor Baldomero Agoncillo. Sigaw ng isang opisyal na may hawak na megaphone. You are under arrest for kidnapping and murder. Tumingin si Kidlat kay Banwa. Ang mga mata ng gobernador ay puno ng puot. Susugurin sana niya si Banwa para isama sa hukay. Pero mabilis siyang dinamba ng mga ahente. Bitawan niyo ako. Gobernador ako. Hindi niyo kilala ang binabangga niyo. Sigaw ni Kidlat habang pinoposasan at kinakaladkad palayo. Nilapitan ng mga ahente sina Banwa at Halia. Kinalagan sila ng tali. Agad na niyakap ni Banwa si Halia. Umiyak sila ng malakas. Halu-halong dugo, pawis at luha. Ligtas na tayo. Hagulgol ni Banwa. Ligtas na tayo, Halia. Sa labas ng warehouse, nakita nila ang pagdating ng delivery van na dala ng mga tauhan ni Kidlat na ngayon ay hinarang na rin ng NBI. Binaklas ng mga ahente ang upuan. Bumuhos ang milyon-milyong piso sa kalsada. Lumipad ang ilang piraso ng pera sa hangin. Tinatangay ng ulan. Pinanood lang ito ni Banwa. Dati, ang tingin niya sa perang yon ay pag-asa. Ngayon, basura na lang ito sa paningin niya. Isinakay sila sa ambulansya. Habang nilalapatan ng lunas ang mga sugat ni Banwa, hinawakan niya ang kamay ng medik. Yung pera po, mahinang sabi ni Banwa. Huwag kayong mag-alala, sir. Nasa kustodya na ng gobyerno. Ebidensya yun. Sagot ng medik. Umiling si Banwa at ngumiti ng mapayapa. Hindi. Ang ibig kong sabihin, masaya ako na wala na sa akin. Sumandal siya sa balikat ni Halia. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtatago at takot, makakatulog na siya ng mahimbing. Wala nang sako sa ilalim ng lupa. Wala nang bigat sa dibdib. Ang bulsa niya ay walang laman. Pero ang puso niya ay puno. Maputi. Sobrang puti ng paligid. At amoy gamot. Dahan-dahang iminulat ni Banwa ang kanyang mga mata. Masakit pa rin ang kanyang katawan, lalo na ang panga at tadyang, pero magaan ang pakiramdam niya. Parang nabunutan siya ng 1,000 tinik sa dibdib.
Gising ka na. Isang malambing na boses ang narinig niya. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Halia. Namumugto ang mga mata, pero nakangiti. Hinawakan nito ang kamay ni Banwa at idinikit sa kanyang pisngi. Ilang araw akong tulog. Tanong ni Banwa, garalgal ang boses. 2 araw. Sagot ni Halia. Nag-alala ako ng sobra. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana. Isang abogado mula sa Public Attorney's Office kasama ang ahente ng NBI. Magandang umaga, Mr. Magbaya. Bati ng abogado. Mabuti at gising na kayo. Pinilit ni Banwa na umupo kahit masakit. Attorney, makukulong po ba ako? Umiling ang abogado. Dahil sa tulong nyo at sa mga ebidensyang ipinadala ng misis nyo, natibag ang sindikato ni Governor Kidlat. Kayo ang star witness. Itinuring na kayong biktima ng pagkakataon. Walang kasong isasampa laban sa inyo. Nakahinga ng maluwag si Banwa. Napapikit siya at nagpasalamat sa Diyos. Pero, dugtong ng abogado, naging seryoso ang mukha. Kailangan nating pag-usapan ang assets nyo. Tumingin si Banwa kay Halia, tapos sa abogado. Opo. Ayon sa batas, ang anumang ari-arian na naipundar gamit ang nakaw na pera, ang tinatawag nating fruit of the poisonous tree. Ay kailangang kumpiskahin ang biyaya store, ang delivery van, ang laman ng warehouse at ang bank accounts nyo. Lahat yun ay sasayalin ng gobyerno at ibabalik sa estate ng pamilyang ninakawan. Katahimikan sa kwarto, ang pinaghirapan ni Banwa sa loob ng 2 taon. Ang tindahan na naging simbolo ng pagbangon niya mula sa basura. Ang respeto ng mga tao na akala niya ay dahil sa negosyo niya. Lahat yon mawawala sa isang iglap. Hinawakan ni Halia ng mahigpit ang kamay ni Banwa. Handa siyang ipagtanggol ang asawa kung sakaling malungkot ito. Pero huminga lang nang malalim si Banwa. Tumingin siya sa bintana kung saan sumisikat ang araw. Kunin niyo po lahat, attorney. Mahinahong sagot ni Banwa. Wala po akong ititira, kahit piso. Hindi naman po talaga sa akin yon. Nagulat ang abogado sa bilis ng pagpayag ni Banwa. Karamihan sa mga tao ay magmamakaawa, pero si Banwa ay mukhang nabunutan pa ng tinik. Sigurado po kayo? Babalik kayo sa... Wala. Ngumiti si Banwa at tumingin kay Halia. Hindi po ako babalik sa wala, kasi yung mahalaga, nasa akin pa rin. Makalipas ang 1 linggo, nakauwi na sila sa Lupa Pag-asa. Wala na silang van. Nakasakay lang sila sa pampasaherong jeepney. Bitbit lang nila ay ilang supot ng damit. Habang papalapit ang jeep sa barangay, kinakabahan si Halia para sa asawa. Handa ka na ba? Tanong ni Halia. Baka iba na ang tingin nila sa atin. Wala na ang tindahan. Nakapadlak na yun ngayon na may sticker ng pulis. Ayos lang, sagot ni Banwa. Sanay naman akong maging hari ng basura. Basta kasama kita, ayos lang. Bumaba sila sa tapat ng chapel. Tahimik ang paligid. Nakasarado nga ang biyaya store na pinalilibutan ng yellow tape. Napabuntong hininga si Banwa. Ito na ang katotohanan. Balik sa simula. Pero biglang may nagsalita. Nandyan na sila. Mula sa likod ng mga bahay, sa loob ng chapel at sa mga eskinita, nagsilabasan ang mga tao. Si Aling Nena, ang mga batang dating tumutukso sa kanya, ang mga construction worker na tinulungan niya sa community center. Kinabahan si Banwa. Hihayaan ba nila siya? Babatuhin? Lumapit si Aling Nena. May dalang basket ng prutas. Mang Banwa, Halia! Sigaw nito. At bigla, nagpalakpakan ang mga tao. Hindi ito palakpak na nanunuya. Palakpak ito ng paghanga. Salamat, Banwa! Sigaw ng isang matanda. Salamat sa pagpapahuli kay Kidlat. Kung hindi dahil sa tapang mo, hindi mabibigyan ng hustisya ang probinsya natin. Bayani ka, Banwa! Sigaw ng mga bata. Astig mo, tinalo mo si Governor.
Natigilan si Banwa. Naluha siya. Akala niya, nirespeto siya ng mga tao noon dahil sa pera niya, dahil sa biyaya store, dahil sa mga pautang. Pero ngayon, wala siyang maibibigay, wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan. Pero ang tingin nila sa kanya, mas mataas pa kaysa nung mayaman siya. Tiningnan nila siya bilang isang tao na piniling gawin ang tama kahit mahirap. Sa di kalayuan, sa likod ng isang poste ng kuryente, nakatayo si Marikit. Bitbit niya ang kanyang mga gamit. Puno ng pasa ang mukha niya galing sa pananakit ng mga tauhan ni Kidlat bago dumating ang NBI. Nakita niya ang pagsalubong ng mga tao kay Banwa. Nakita niya ang nangiti ni Halia. Nakita niya ang tunay na respeto na hindi niya kailanman nakuha. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang humingi ng tawad o humingi ng tulong. Pero nang magtama ang paningin nila ni Banwa, nakita niya sa mata ng dating asawa ang awa at kapatawaran, at iyon ang mas hindi niya makayanan. Ang patawarin siya ng taong tinangka niyang ipahamak. Yumuko si Marikit. Tinalikuran niya ang eksena at naglakad palayo, papunta sa kayawalan. Iyon ang huling beses na nakita siya sa Lupa Pag-asa. Kinagabihan, nakaupo sina Banwa at Halia sa lumang papag sa labas ng bahay ni Halia. Doon na muna sila titira habang nag-iisip ng bagong pagkakakitaan. Maliwanag ang buwan, tahimik ang gabi. Wala nang nagbabantay na sindikato. Wala nang sako sa ilalim ng lupa. Tiningnan ni Banwa ang kanyang mga kamay. Magaspang. Walang suot na relo o sing-sing. Halia, basag ni Banwa sa katahimikan. Wala na akong maibibigay sa'yo, sabi ni Banwa. Yung pangarap natin, yung magandang buhay, naon Shami. Inabot ni Halia ang kamay ni Banwa. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Banwa, tingnan mo ang mga kamay mo, sabi ni Halia. Tiningnan ito ni Banwa. Dati, noong mayaman ka, nanginginig ang mga kamay na yan. Patuloy ni Halia. Laging malamig, laging pasmado sa kaba. Pero ngayon, tingnan mo. Ang mga kamay ni Banwa ay payapa, matatag, mainit, malinis na. Nakangiting sabi ni Halia. Wala nang dugo. Wala nang putik ng kasinungalingan. Banwa, ngayon ka lang naging totoong mayaman. Kasi hawak mo na ang bagay na hindi mananakaw ni numan. Ang malinis na konsensya. Napaluha si Banwa. Niyakap niya si Halia. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa isang simpleng bahay na walang ginto o pilak, naramdaman ni Banwa ang yaman na hindi kayang tapatan ng kahit ilang sako ng pera. Kapayapaan. At bukas, magsisimula sila ulit. Hindi sa pamamagitan ng swerte sa tambakan, kundi sa pamamagitan ng marangal na pawis. Lumipas ang 5 taon. Kung pupunta ka ngayon sa Lupa Pag-asa, hindi mo na makikita ang Biyaya Store. Ang dating pwesto nito ay naging isang maliit na chapel na. Pero sa dulo ng barangay, may isang lupain na laging abala. Hindi ito tambakan ng basura na mabaho at magulo. Isa itong maayos na pasilidad. May nakapintang malaking signboard sa harap. Banwa and Halia Eco Recycling Center. Tanghaling tapat. Rinig na rinig ang ingay ng mga truck na nagbababa ng mga bote, dyaryo at plastik. Pero iba na ang sistema. Ang mga basurero ay may suot na gloves, bota at uniforme. Hindi na sila tinatawag na basurero, kundi eco-warriors. Sa gitna ng operasyon, nakatayo si Banwa. May ilang puting buhok na sa kanyang ulo at medyo kumulubot na ang gilid ng kanyang mga mata. Pero ang tindig niya ay tuwid. Ang ngiti niya ay abot tenga. Sir Banwa, tapos na po ang sorting sa Area 1. Sigaw ng isang trabahador. Si Bogart, yung batang dating tumutukso sa kanya noon, na ngayon ay binigyan niya ng marangal na trabaho. Salamat Bogart, mag-break muna kayo. May nilutong pansit si Halia sa kantin. Sagot ni Banwa. Naghiyawan ang mga trabahador. Ito ang yaman ni Banwa ngayon. Hindi milyon-milyong piso sa bangko, kundi ang kakayahang magpakain
at magbigay ng dignidad sa mga taong katulad niya dati. Pumasok si Banwa sa maliit nilang opisina. Simple lang ito. Electric fan lang ang gamit. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng kapeng barako. "Pagod ka na?" tanong ni Halia habang naglalapag ng tasa sa mesa. Mas gumanda si Halia sa paglipas ng panahon. Ang ganda niya ay galing sa payapang pamumuhay. Hindi naman. Ngiti ni Banwa sabay halik sa noo ng asawa. Masarap mapagod kapag alam mong malinis ang kinikita mo. Umupo sila ng magkatabi, humihigop ng kape habang pinapanood ang mga trabahador sa labas. Tumawag nga pala si Hiraya, balita ni Halia. Napatingin si Banwa. "Oh, anong sabi ng anak ko?" Uuwi daw sila ni Likas ngayong weekend. Graduate na si Hiraya. Cum laude. Gusto daw niyang ikaw ang magsabit ng medalya niya. Naluha si Banwa. Matapos ang insidente 5 taon na ang nakakaraan, bumalik si Marikit sa probinsya ng mga magulang nito, dala ang kahihiyan. Pero ang mga anak, nang magkaisip, ay hinanap ang kanilang ama. Naintindihan nila ang sakripisyo at pagbabago ni Banwa. "Ako? Magsasabit ng medalya?" Nanginginig na tanong ni Banwa. Amoy basura ako." "Ikaw ang pinakamabangong tatay para sa kanila, Banwa." Hawak ni Halia sa kamay niya. "Dahil itinuro mo sa kanila na ang dangal ay hindi nabibili." Tumayo si Banwa at lumapit sa bintana. Tanaw mula doon, ang lumang bundok ng basura sa di kalayuan. Ang lugar kung saan niya napulot ang itim na sako. Naalala niya ang bigat ng sakong yon, ang lamig ng takot, ang init ng tukso. Kung itinuloy niya ang paggamit sa pera ni Kidlat, siguro nasa mansyon siya ngayon. O siguro, patay na siya. O mas malala, buhay nga siya, pero patay naman ang kaluluwa niya. Ngayon, ang pera niya ay sapat lang. Minsan kinukulang pa kapag nagpapabonus siya sa mga empleyado. Pero tuwing gabi, kapag ipinipikit niya ang kanyang mga mata, wala siyang nakikitang multo. Wala siyang naririnig na sirena ng pulis. Ang naririnig lang niya ay ang paghinga ng babaeng nagmahal sa kanya sa panahon na wala siyang wala. "Halia," tawag ni Banwa. "Bakit?" "Salamat ha. Kasi noong panahong nasilaw ako sa kinang ng ginto, ikaw ang naging ilaw ko pabalik sa tama." Ngumiti si Halia at sumandal sa balikat ni Banwa. Sa labas, unti-unting lumulubog ang araw. Ang langit ay naging kulay kahel at lila. Kasing kulay ng mga perang nahanap niya noon. Pero mas maganda ito dahil totoo. Dahil gawa ng Diyos at libre para sa lahat. Huminga ng malalim si Banwa. Puno ng hangin ang kanyang baga. Puno ng pag-asa ang kanyang puso. Ang kwento ng hari ng basura na naging milyonaryo ay tapos na. Ito na ang kwento ni Banwa, ang taong natutong maging tao. At iyon, mga kaibigan, ang tunay na happy ending. Mga minamahal, dito nagtatapos ang kwento ni Banwa. Isang kwentong nagpapaalala sa atin ng isang mabigat na katotohanan. Ang pera ay pwedeng magbigay ng komportableng kama, pero hindi nito kayang bumili ng mahimbing na tulog. Sa buhay, madalas tayong sinusubok. Minsan, parang ang daling piliin ang masamang daan, lalo na kung gipit na gipit tayo. Pero ipinakita sa atin ni Banwa at Halia na ang tunay na tagumpay ay ang pagbangon mula sa pagkakamali. Na ang pinakamahalagang yaman na pwede nating ipamana sa ating mga anak ay hindi ginto, kundi ang malinis na pangalan at dangal. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa roller coaster ng buhay ni Banwa. Sana ay naantig ang inyong mga puso at napagnilayan nyo ang mga desisyon sa inyong sariling buhay. Kayo po. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Banwa at nakapulot kayo ng sako ng pera, anong gagawin nyo? Isusolin nyo ba o gagamitin? Huwag kayong mahiya. I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong saloobin. Gusto naming marinig ang boses nyo. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay.
Marami pa pong kwentong kasing ganda, kasing tindi, at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, please lang po, i-like ang video na ito, i-share sa pamilya at mga kaibigan para ma-inspire din sila at mag-subscribe na rin para maging parte kayo ng ating lumalaking pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, nag-iiwan ng paalala. Aanhin mo ang yaman kung ang kapalit ay iyong katahimikan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.